Sige, type nyo lang dyan sa ating chat box. Yung first time ka palang a-attend dito sa topic na to, sa training na to, mindset of a leader. First time pa lang, si Ments, di ba? Napakaganda nito, kaya kailangan, ano talaga, ma-attendan ninyo. Ika, no? Tanggalin ko lang tong chat box. Ayan, patakip. Ayan. Okay, so syempre, una sa lahat, pag pinag-usapan kasi natin mindset, most of the people, lalo na kung bago ka, hindi ka aware kung ano yung term na mindset. 'Di ba? So sino ba dito yung pagka-join niya, alam niya na kagad, 'di ba? A lot of people hindi aware diyan kasi hindi yan pinag-uusapan sa eskwelahan eh, 'di ba? And in fact, yung salitang mindset na first coin siya around 1970 ng isang author. No? So merong isang author, actually psychologist, and then later on ginamit ng isang author sa isang book niya, kaya na-popularize. Pero merong isang psychologist nung gumamit niyan ng salitang mindset. So 1970s lang. So ibig sabihin, before, walang gumagamit or walang nakakaisip na tawagin yan na mindset. Nakukuha? So yung salitang mindset, kumbaga gamitin yung salita ng mindset before, walang nakakaalam na gamitin yan or hindi alam yung idea ba't may ganyan. But, of course, merong naging psychologist na na-realize niya na merong palang way ng tama sa mind natin, which is, yun yung explain ko later on, di ba? Na tinawag niyang mindset ito. No, ginamitan niya ng term. And of course, eventually, maraming mga authors ang gumamit ng salitang mindset hanggang sa unti-unting kumalat. So imagine 1970s lang 'yon, 'di ba? So nung unang nagamit yung term na 'yon. Kaya sa atin dito sa Philippines, nag-start pumasok yung mga salitang mindset na dumating yan mga 1980s but dumami ang nakagamit ng 1990s. Siyempre, sino ang unang pakalat ng salitang mindset dito sa Pilipinas? Sino sa palagay ninyo? Sige nga, hulaan ninyo. Sino yung makakahula? Sige, paki-chat dyan. Sino yung mga unang gumamit ng salitang mindset dito sa Pilipinas? 'Di ba? Kasi kasi 'di ba, academically sa school, kung ang sagot mo mga schools, wrong. No, hindi unang ginamit ng mga ng mga academic or school sa school, no? Pero ayan, hintayin natin para makita ko yung mga chat box ninyo. Nag-open pa ako ng isa ko pang window for the chat box natin. Ayan. Ay, yun lang, may echo ko. Paano ko ma-mute to? Ayan, ma-mute ko lang. Oh, hindi naman ako nag-echo. Ayan. Networker. Ayan, sagot ni Mentor Alvin. Ayan, tama si Mentor Alvin, no? Networker actually mga unang gumamit nito. Kaya dun sa mga tanggalin ko. Kailangan pala. Baka nag-e-echo. Nag-e-echo ba ako sa inyo? Pa-comment naman kung nag-e-echo ako sa inyo. Kasi first time kong dalawang bubuksan yung window ko para ano eh. Hindi naman. Okay, that's good. Hindi naman po. Thank you sa mga nag-reply. So yes, doon sa nagsagot, no, iba businessman daw. Actually, no, no. So ang una po talaga, I'm sorry doon sa mga pero at least maganda yan na nag-interact po tayo or sumasagot tayo, 'di ba? Pero yes, ang tama po yung sagot ni Mentor Alvin. I think si Mentor Alvin yung nakakuha, no. So putol kasi dito sa chat box na sa kabila na networkers ang unang gumamit. Kaya dun sa mga salita na naririnig ninyo, 'di ba, yung about sa mindset, yung open ka ba? Open mind ka pa. 'Di ba yung mga ganon? Kasi they are referring sa mindset ng kausap nila kung open-minded ba yung mindset nila, 'di ba? So kaya maririnig mo mga networker ginagamit 'yon. So tayo talaga, yung industriya talaga natin ang unang gumamit ng salitang mindset na right now, kalat na 'yan, 'di ba, sa business na mga books, 'di ba, mababasa natin ginagamit yung salitang mindset. But to be clear, what is mindset ba? Lalo na dun sa mga bago, no? So para hindi sila malito. Familiar ba kayo sa computer? Siyempre. Or dito mismo sa Zoom. 'Di ba pag bago tong Zoom, nag-login ka, hindi mo inayos dun sa profile mo, 'di ba merong tinatawag doon na settings?
Right? So yung mga settings do'n, meron kang mga tse-tsekan do'n, may mga options kang pipiliin do'n para mag-suit sa pangangailangan mo yung application ng Zoom. Sa computer gano'n din, 'di ba? May mga settings 'to. Example, yung mouse mo puwedeng mabilis yung galaw nung track sa screen mo, puwedeng bagalan mo, 'di ba? Yung colors puwedeng i-adjust mo, depende sa preference mo, depende sa goal mo, kung ano yung gusto mo or paano mo gagamitin yung gadget mo, yung cellphone mo, yung computer mo, 'di ba? So ano tawag do'n? Settings, 'di ba? So ibig sabihin ina-adjust mo 'yan according sa pangangailangan mo, yang settings na 'yan, tama? So gano'n din etong mindset, setting ito. Paano ba nakaset yung mind mo pagdating sa mga ginagawa mo sa buhay, 'di ba? Kasi kung halimbawa katulad nito pinag-uusapan natin sa negosyo natin, hindi nakaset yung mind mo dahil hindi ka lumaki na negosyante o napapaligiran ng mga negosyante. So, kung napapaligiran ka ng mga employees before, anong settings ng mga taong nasa paligid mo? Employment setting. So, ibig sabihin, ang mind nila kung paano sila mag-isip, kung paano sila mga tuwiran, kung paano sila magdesisyon sa buhay, is for settings na iset nila dahil sila ay empleyado, na kung saan natutunan din nila sa kapwa nilang empleyado. 'Di ba, kung kanino sila naa-associate most of the time. So ibig sabihin nung nag-join ka dito sa network marketing, chances are hindi nakaset yung mind mo ng tama to succeed sa business na 'to, correct? Hindi siya nakaset, okay? So ibig sabihin if mananatili ka diyan sa settings mo, sa settings mo. Kung mananatili ka sa ganyang settings at hindi mo iaalaw ang mentor mo, ang trainings natin, na i-adjust mo yung settings na yan. Halimbawa, meron mga iba, di ba, sasabihin, ay, pag umattend ng training or umattend ng meeting, ano sasabihin ng iba? Ay, mina-mindset tayo. Wag tayong makinig, mina-mindset tayo. Or mina-mindset na naman tayo. O kaya lang ang problem with that, again, kaya kami na mindset ni mentor kasi nakita niya nahihirapan ka. Nakita niya hindi mo nagagawa yung mga dapat magawa. So ngayon, iti-tweak niya yung settings mo. Kasi meron kang mga behavior, may thinking ka, may attitude ka, na again, hindi tugma kung gusto mo maging successful sa business natin or sa negosyo itself. 'Di ba? Kaya important na mag-yes mentor at magpa-mindset ka para ma-adjust natin yung settings mo. Especially 'di ba kung hirap na hirap ka na, imagine mo merong iba namomroblema na sa pera, baon sa utang bago pa nag-join sa I Am Worldwide. Marami ng problema, 'di ba? Hindi marunong sa relationship, hindi marunong din dumiskarte sa anything na ginagawa niya and then pag-join dito magre-refuse pa magpa-adjust ng settings. Ano mangyayari? So, syempre kung yung same settings ang gagamitin niya, kung same settings ang gagamitin mo bago ka pumasok dito, kung nagiging failure or nahihirapan or tumatagal ka before using that setting at gagamitin mo rin dito yan, what will happen? Magwo-work ba yung settings mo dito or hindi? What do you think? Sige nga, sagot po tayo. Anong sa palagay mo? Magwo-work or hindi? Sige, type nyo lang po diyan, yes or no, or magwo-work or hindi, 'di ba? Oo o hindi, 'di ba? Of course, 'di ba? Kasi kailangan ma-set natin sa tamang settings ang mind natin to succeed, 'di ba? So ngayon, 'yun yung pag-uusapan natin, mindset of a leader. 'Pag may nakita ka mga leaders, mga nagiging successful dito sa business natin, 'pag na-meet mo ang mga mentors, yung mga tao na nagkakaresulta dito sa negosyo natin, the reason for their success is because of their mindset. Yung settings ng utak, 'di ba? Kasi merong settings din by the way ng utak na ang setting din kasi puwedeng ang direction papunta sa success, pero meron ding settings na ang direction ano lang, eh, okey lang yung makaraos, eh. 'Di ba narinig niyo na yung gano'n?
So pag ang setting ng brain is okay lang makaraos, paano makarating yan dun sa pagkuha ng pangarap? Hindi tama yung settings, di ba? So kailangan mai-adjust yan. So yung mga nami-meet mo mga leaders, mga nagiging successful dito sa business natin, again, yan yung nakukuha na yung mga settings. At habang tumatagal pa sa negosyo, yung hindi nila nakasanayan na mindset, unti-unti, nagiging parte na ng buhay nila yung ganong mindset. Take note so kung 20 years old ka, it's been 20 years old mong ginagamit yung mindset or settings na nakasanayan mo na for how many years. 'Di ba? So some of that settings, pag join mo dito at tinuturo namin sa iyo yung tamang settings, some of those settings nahihirapan kang i-adjust. Mahihirapan yung iba na paniwalaan na yun yung tamang settings. 'Di ba? Because ilang years na yun yung settings mo. Okay, kaya kailangan gradual 'yan, unti-unti, 'di ba? Attend ka ng attend ng training, adjust ka ng adjust para ma-correct natin yung mindset mo. Are we clear mga mens? Ayan. Pero mga mens take note, kagaya nyo lang din ako before, yung gantong mindset, actually the word itself ng mindset, hindi ko alam to before pagka-join ko 'Di ba? Nagulat pa nga ako dati. Ganun, may mindset pala. Ano yun? Kausap na ako ng kausap ng mga alam mo 'yun, ng nagpe-present na ako ng nagpe-present, 'di ba? Hindi ko alam meron palang mind setting, 'di ba? That's the reason pala before kaya pala hirap ako magpasali, ay meron palang mind setting kasi yung kausap ko hindi nakaset na mag-isip na pagkita ng pera. So 'pag hindi mo mindset na kailangan kumita siya ng pera, akala niya okay lang yung sakto lang, hindi niya nare-realize na magkakasakit siya, hindi niya nare-realize na tatanda siya, basta papasok lang siya trabaho, okay na sa kanya. Bakit? Kasi yun yung settings sa kanya before 'di ba? So, 'pag nakausap, napresentahan, kailangan pala i-mindset. Ako para ma-realize niya na hindi pwede na sakto lang kasi edad, tatanda, sakit, magkakasakit, yung mga nasa paligid natin, tatanda, etc. etc. 'Di ba? So, that's nakita niyo na kahit paano that's the partly the use of mindset, 'di ba? So, kung bakit kailangan matutunan mo siya. Okay? So ngayon, ito yung isa sa mga ah, common or highly talked about when it comes sa mindset. Whether fixed mindset ka ba or growth mindset. No, ibig sabihin, um ikaw ba yung tipo na tao that you would rather stay kung sino ka? Na kapag mayroong sinabi sa hindi mo natatanggapin because you will believe na ito na lang talaga sa 'di ba? Or you're the type of person who looks forward for more learnings, more growth, 'di ba? Para magkaroon ka ng growth mindset. So ibig sabihin, marami kang natututunan na bago na adjust sa settings mo na nababagay sa pagkuha mo ng pangarap mo, 'di ba? Oh yes, tama si Mentor Marnelli. Mindset really works. Napaka-important talaga nito. So, etong dalawa na to, fixed mindset or growth mindset. Ask yourself right now, bago ka napunta sa I am worldwide, fixed mindset ka na ba? Or growth mindset ka? Type nyo lang dyan sa comment. 'Di ba? Fixed mindset or growth mindset ka? Ayan, sige, hintayin natin yung iba. Ayan, si Mentor NR. Ayan, 'di ba? Fixed mindset before. Before napunta sa I am worldwide, fixed mindset. And hindi nag-iisa si Mens na ganyan. Marami po talaga na tao na na fixed mindset lang. O lalo na pagdating sa pag-asenso, pagdating sa pag-develop sa sarili, yung matuto, 'di ba? Kaya nga 'di ba marami tayong mapapansin na pagka-graduate, a lot of people thought na tapos na yung pag-aaral. A lot of them won't even pick up another book in their entire life after nilang makatapos ng high school or ng college. Never nang magbabasa ulit, 'di ba? Ang pinaka nababasa na lang siguro yung mga caption sa social media. Pero the book itself, para magkaroon ng growth sa personality niya or sa sarili niya, never nang ginagawa. 'Di ba? The problem with that is our world is not static. Yung mundo natin, hindi siya static. Ibig sabihin, hindi siya yung nakapos lahat. Walang nade-develop, walang bagong something na nangyayari.
'Di ba? Hindi gano'n yung mundo natin, eh. Ang mundo natin, constant changing 'yan, constantly changing 'yan. Palaging nagbabago. Na kung naka-fix lang yung mindset natin believing that what we already know is enough, ano mangyayari, 'di ba? Ma-a-outdated tayo, magiging dinosaur, 'di ba? Familiar ba kayo sa story ng Nokia? Nokia, cellphone, 'di ba? Ano ang sabi nung CEO nila nung na-interview siya? Yung halos parang I think umiiyak na siya nung time na yun, eh. Anong sinabi niya? Sino nakakaalam? Meron ba nakakaalam? Anong sinabi niya? Ayan, oh. Hindi yan yung exactly words, pero malapit naman Mentor ano, Andrea. Oh, anong sinabi niya? Medyo malapit-lapit pa ng konti. Oh, innovate, medyo. Yung ano yung sinabi nung CEO? We did not do anything wrong. Oh, if I'm not mistaken, yun yung exact words niya. We did not do anything wrong. Oh, yan, sabi ni ayan, si Mentor Peach. Oh, yan, oh, sabi niya, oh, we did not do anything wrong. So, ang mindset niya, wala naman kaming ginawang mali. Pero bakit kami nalugi ng ganto kalugi? Bakit nag-collapse yung negosyo namin? 'Di ba? Bakit? Oh, kasi fix yung mindset nila, believing na hindi mababago yung technology. So instead that they accept na merong nagbabago sa mundo, dapat na o instead na i-accept nila na meron ng bagong technology at meron pang mga bagong technology yung darating, hindi nila yon inadapt, hindi nila yon inaccept, 'di ba? So ano nangyari? Nag-close yung company, 'di ba? Wala na-bankrupt sila, na-overtaken na sila ng ano, 'di ba, during that time yung Apple, 'di ba? Tapos wala na, lugi na sila totally, 'di ba? Pero ano yung mindset? Wala naman daw silang maling ginawa, 'di ba? So kung right now, gano'n ka, believing na wala ka namang maling ginagawa, pero hindi ka nag-i-improve, fix lang yung alam mo, you never pick up another book, 'di ba? Or attend ka sa training, sabi ko nga kanina, fixed mindset 'yon. Ang delikado do'n kasi dinosaur, ang dinosaur extinct na, 'di ba? Extinct na, 'di ba? So, wag kang papayag na ma-extinct ka. So, ano dapat? Ang goal is magkaroon ka ng growth mindset. 'Di ba, yung palaging meron kang bagong natututunan, nai-improve ka, nakakasabay ka sa technology, 'di ba? Sa mga trainings natin from time to time may mga bagong nadadagdag diyan gradually, 'di ba, na mga puwedeng gawin, 'di ba, na puwede mong matutunan, 'di ba? Pero kung hindi ka naka-plug in sa system, late ka na makakabalita ng mga magagandang puwedeng makatulong sa'yo para mapalaki mo 'tong business natin. 'Di ba? So kaya kailangan ang learning, ayan sabi nga ni Mentor Marnelli, is a must. Continuous learning dapat siya palagi. Pero ito yung good news, pakisabi nga, good news, kung meron kang katabi, kalabitin mo na ngayon, yung mga nandiyan sa office ngayon, kalabitin mo na yung katabi mo, sabihin mo, good news. Sa IM Worldwide, palaging meron mga trainings na ibibigay na sa'yo. Libre, 'di ba? Oh, hindi dahil porket libre ha, babalewalain mo na. Dapat actually maximize mo. Kasi sa labas yung mga matututunan mo dito, may bayad 'yun, 'di ba? Pero dito libre mo ng matututunan. Excuse me, ayan. Okay. So next, so ngayon growth mindset, 'di ba? So pero kailangan as a leader may growth mindset ka. Pero ito yung isang sa first natin na mindset na pag-uusapan, 'di ba? Meron ka dapat anong klaseng mindset dapat meron ka? Meron ka dapat mastery mindset, 'di ba? Na hindi puwede na, "Okey na 'to." Hindi puwede na, "Nagawa ko lang." For the sake na masabing nagawa ko lang, 'di ba? Ano dapat ang goal? Ano yung nakalagay sa baba? Excellence, 'di ba? Kasi excellence versus mediocre,
'Di ba? So, siyempre kung papipiliin ka sa dalawa, ano dapat ang choice mo? Excellence, 'di ba? Dapat ang goal mo in everything you do, maging excellent ka. So, ask yourself right now, sa pagpe-present mo, ini-improve mo din ba yung sarili mo diyan? Na every time may kausap ka, ina-assess mo yung nangyari? Ina-assess mo kung paano ka nag-present, paano mo kinausap yung kausap mo, yung closing mo, 'di ba? Do you check that? 'Di ba? Kasi para ma-reach mo yung excellence, again, constantly dapat you check yourself na ini-improve mo siya. Kasi ang goal mo ma-master mo ang isang bagay, 'di ba? At 'pag na-master mo, dun mas malaki ang nagiging pasok ng income mo, 'di ba? O example, lipat muna tayo ng ibang industriya, sa sports muna tayo. Michael Jordan, noong high school siya, natanggal siya sa cut, hindi siya nasama sa cut, yung pagba-varsity, 'di ba? Pero dahil ginalingan niya ng ginalingan, 'di ba, eventually nakapasok siya, 'di ba? Hanggang sa dahil master niya yung sports niya, binayaran ba siya ng malaki? Milyon-milyon. Manny Pacquiao, 'di ba? Every time na meron siyang tinatalo, every time na tumataas yung level niya, yung tumataas yung level ng galing niya at yung hirap ng kinakalaban niya, lumalaki din ba yung bayad sa kanya? Yes, lumalaki din yung bayad sa kanya, 'di ba? So, gano'n din dito sa atin, sa business natin. Habang dumadami yung alam mo, habang dumadami yung kayang gawin mo, or habang dumadami yung kayang gawin din ng organization mo, lalong lumalaki yung income mo. Kaya dito sa business natin kanina, by the way kanina natanong ko kayo kung na-send mo na yung link sa leaders mo, 'di ba? Kasi important na hindi lang ikaw yung matuto kundi sila din. 'Di ba? Mastery mindset. Ang goal mo, makuha mo, matutunan mo, and then sila din ma-master din nila. Para na sa gano'n, your income will continuously grow. Lalaki ng lalaki yung income mo. Okay? So isulat mo na 'yan. Ang goal mo, mastery mindset. So saan-saan yung mga possible na pwede mong masterin sa business natin? O siyempre, kailangan masterin mo yung pag-i-invite. Yan, lagyan mo ng check yan diyan. Mastery sa pag-i-invite. 'Di ba? Kasi kailangan marami kang kausap, eh. Numbers game yung business din natin, eh. 'Pag mas marami kang kausap, more chances na may mag-join sa'yo, 'di ba? O kaya kailangan damihan mo yung kausap mo. So, kailangan mastery mo ang pag-invite. Matutunan mo whether mag-invite sa online, 'di ba, or face to face, offline. Okay, ma-master mo 'yan. So, siyempre lakasan ng loob 'yan, 'di ba? Sabi nga natin 'di ba sa business natin, ano sa palagi natin sinasabi, 'pag kumapal ang mukha mo, kakapal ang bulsa mo. O, sino dito gusto kumapal ang bulsa? Yung mga gusto na kumapal ang bulsa, oh, 'di ba lahat naman tayo, eh, 'di ba? So, anong kailangan mong gawin? Kapalan ang mukha. Ibig sabihin matuto ka na humarap sa tao, 'di ba? Kasi at the end of the day, kahit na hindi pa network marketing or IM worldwide ang ginagawa mo, the fastest way pa rin to succeed is you really need to face people, 'di ba? So kaya kailangan matutunan mo. Ano pa? O sa pag-i-invite, sa pagpe-present at closing mo, 'di ba? Kailangan gumaling ka ng gumaling diyan. Nagkakaroon ka ng certain level of ano, kumbaga, capabilities 'no sa pagpe-present. Hindi puwede yung puwede na. O sabi nga dito mediocre, hindi puwede yung gano'n, 'di ba? Tapos ano pa, next level naman, 'pag may napasali ka, kailangan ma-master mo yung pag-keep sa mga napapasali mo, 'di ba? Kasi 'pag marunong kang mag-keep nung napasali mo, kahit isa pa lang 'yan, yung susunod na mapapasali mo, ma-keep mo ulit, magugulat ka, dadami na 'yan. 'Di ba? Oh, and then next siyempre 'di ba, yung mga trainings 'di ba, unti-unti dapat na ma-master mo 'yan. Kasi 'pag nagkakaroon ka na ng grupo, hindi puwede na maghihintay ka pa sa mentor mo na sila yung palaging tumulong, mag-training sa mga leaders mo, 'di ba? Kailangan ikaw din. Okay? And of course siyempre, kailangan matutunan mo yung mga, systems natin dito sa business, yung mga ginagawa natin. Okay? Para mas laki mo pa.
Okay, so siyempre makuha mo 'yan by the guidance of your mentor, 'di ba? So palagi kang mag-yes mentor sa kanila, sa mentor mo para makuha mo, ma-absorb mo ano ba yung laman ng utak ni Mens. Okay, so gano'n ang goal mo. Sa akin mga Mens, i-share ko lang din sa inyo, one of the very thing na kumbaga ginagawa ko din before nung bago ako, pagpasok ko, pagpunta ko sa opisina, pagpasok ko sa any room, pagka sa business natin, hinahanap ko kaagad kung sino ba dito yung mga top earners. Of course, siyempre 'pag nandun na kilala ko na, 'di ba? Pero sila din kaagad yung mga inoobserbahan ko, sila din kaagad yung mga kinakausap ko, 'di ba? Kasi gusto kong matuto sa mga alam nila. Okay? So tandaan mga mens, it's not enough na alam mo lang. Ang goal mo, if you want millions of pesos na kikitain at talagang makuha yung mga pangarap mo, you need the mastery mindset. Okay? Eh, mens, paano ayoko naman ng milyon? Di easy-easy ka lang diyan, 'di ba? Yun nga lang, yung easy-easy 'di ba mahirap ang buhay. Kasi 'pag wala kang pera, mahirap ang buhay. 'Di ba? Tanungin mo ang mga kontraktor. Hindi, joke lang, 'di ba? Pero huwag mong gawin yung mga gano'n, masama yun, 'di ba? So, katulad nito mga mens, do you think ma-achieve na actually sorry, dun sa mga ibang teams pa 'no, I just don't have the time pa na i-search pa sa net yung mga ibang features para mailagay dito. But of course, sa whole company natin, napakarami na ng mga excellent na. 'Di ba? Na nag-level up from their life before up to a certain level na ngayon, 'di ba? Na nabago, na-transform talaga yung buhay, 'di ba? And it happened because they have mga mentors have uh, excellence in mind, no? So ang goal nila mastery palagi. Okay? So gano'n din dapat goal mo, ha? Okay, so next ito. Isa sa pinaka minsan sa iba na hindi talaga matutunan kaagad yung abundance mindset. Oo, financially sometimes nakukuha nung iba yung idea ng abundance mindset, but yung wisdom, yung action part na, yung application na, dun na nagkakatalo, yung abundance, 'no? So, ang topic natin na next is abundance mindset. So, kung tatanungin ka, abundance paano ka ba mag-isip? Abundance yung sobra-sobra yung pwede mong makuha? Yung sobra-sobra yung puwedeng mangyari sa buhay mo or rather another, perspective is yung sobra-sobra yung available sa mundo na hindi ka mauubusan or limited lang ang supply, baka maubusan ka. Siyempre 'di ba, dapat matutunan mo yung mindset na abundant 'no, sobra-sobra yung available na opportunity, resources, leaders sa case dito, 'di ba? Sobra-sobra, hindi ka maubusan, 'di ba? Pero let's admit it, a lot of us dito sa Zoom right now, sa webinar natin right now, ay hindi gano'n pinalaki, tama? 'Di ba? Nandun tayo, nakasanayan natin yung scarcity mindset. Ano ang patunay ko diyan? Isa sa patunay ko diyan, oh, yung pagpupunta ka ng party, kainan, hindi naman sinabi na isang beses ka lang kakain. Sinabi naman puwede kang bumalik ng bumalik dun sa kuhaan ng pagkain. Pero anong ginagawa mo sa plato mo? Gabundok, 'di ba? Unang punta mo pa lang yung plato mo punong-puno ng pagkain. Kasi scarcity mindset. Yung iniisip na, "Ay baka maubusan ako." Right? Oh, kaya punong-puno 'yan. Tama? Sino yung naka-experience ng gano'n or nakakita na sa iba ng gano'n, 'di ba? Tapos ano pa dun sa iba, okey, para mas maka-relate yung iba or maintindihan nung iba, 'di ba? Ano yung sa iba? Oh, mandadaya na kasi iniisip baka matalo, baka maunahan, baka maubusan, 'di ba? Oh, example, yung iba sa business natin, nag-invite, 'di ba? Pagka-invite niya kailan pagdating niya sa office nag-join na daw pala, yung pala merong merong nag-abang, 'di ba?
Yung nag-abang, oh, 'di ba? Iniisip niya, "Naku, baka wala nang mag-join sa akin or bigay siguro ni Lord 'to." 'Di ba? So, pina-join niya na sa sarili niya, 'di ba? Kasi, again, nakasanayan na parang mauubusan. Pero kung alam mo na marami pa diyan, mag-ads ka lang, kumausap ka lang ng tao, hindi ka mauubusan ng taong magjo-join sa'yo. Kukunin mo pa ba yung kausap na ng iba? Hindi na, 'di ba? Kasi alam mo, abundantly available yung pwede mong makausap at puwedeng mag-join sa'yo, 'di ba? Oh, ano pa? Oh, example din dito kumbaga sa business pa rin natin, 'di ba? So, again, yung iba hindi gagawin ng tama yung business, mag-iisip pa ng iba pang shortcut, 'di ba? Kasi gusto nila umangat din kaagad sila, 'di ba? Pero again, there is sabi nga natin proper time sa each of us, 'di ba? At merong nakalaan na para sa atin lahat. Yun nga lang unfortunately, to some people, 'di ba, hindi pa nila natutunan 'yon, 'di ba? Kaya kailangan matutunan mo, 'di ba, na hindi ka maubusan. There's no reason for you to there's a reason for you to rush, but there's no reason for you na gumawa ng mali para para lang kumita ka, 'di ba? Kasi available lahat 'yan or I mean abundance 'yan. So, pag-usapan pa natin 'yan mamaya-maya, okay? So, ano pa yung mindset mo dapat? Pagka-abundance ang mindset mo, dapat meron kang tinatawag na mindset na isa kang hari. I am a king. Familiar ba kayo do'n? Sino dito yung familiar na do'n that you are a king? Kailangan sabihin mo sa tabi mo, kalabitin mo na yung nasa tabi mo ngayon diyan, sabihin mo na, "Friend, I am a king." 'Di ba? Magsabihan na kayo diyan, "I am a king." Okay? Bakit ka king or paano nasabi na king ka? Kasi sabi ni Lord, 'di ba? Nung kinreate tayo ni Lord, sinabi niya na ang dominion sa earth ay binigay niya sa atin. So you are a king. Ikaw ang kumbaga, kung si Lord ay king, ikaw din ay king. Okay? So kung hari ka by the way, kulang ba paghari or madami or sobra-sobra? Sobra-sobra, abundant, 'di ba? 'Pag isang hari, abundant 'yan, 'di ba? So kung maintindihan, matutunan mo that you are a king, abundantly merong, ah, ipo-provide si Lord sa'yo, hindi mo na kailangang gumawa ng mali just to get something sa buhay mo, sa buhay natin. Okay, so you have to tell yourself, "I am a king." Okay. Ayan, so tingnan pa natin 'to. Ito yung sabi ko kanina, ayan. So una, "The love of money is the root of all evil," or "The lack of money is the root of all evil." Ano sa dalawa? 'Di ba? 'Pag abundant ka or 'pag wala, actually 'pag tinignan mo, pagka wala ka talagang pera, mas maraming nag-aaway diyan pagka walang pera, lack of money, 'di ba? However naman, pagka naman marami ka, 'di ba? 'Pag meron ka, hindi love, 'pag meron ka, meron, 'di ba? Meron kang pera, nasa iyo naman kung paano mo gagamitin, 'di ba? Kasi it doesn't mean naman na 'pag marami kang pera, automatic gagamitin mo na sa masama, right? Oh. But also, yung love naman sa money 'pag pinagpalit mo na si Lord sa pera, root din siya ng evil, right? Pagka pinagpalit na natin. Pero again, kung meron kang mentality na abundance, hindi ka mauubusan, kailangan mo pa bang gumawa ng mali para lang makuha yung pangarap mo? Hindi, right?
Ayan, kailangan natin maintindihan 'yan kasi a lot of people, 'di ba, napagpalit na si Lord, eh. Paano ba natin by the way mapapagpalit si Lord? Paano? Kapag may ginawa tayong mali para kumita ng pera, ibig sabihin love natin yung pera, 'di ba? 'Yun yung pinaka-way. So, palagi natin tatandaan 'yun. Bago tayo gumawa ng mali para lang kumita ng pera, makapanglamang lang sa iba, tandaan natin na every time we do it, pinagpapalit natin si Lord sa pera, 'di ba? Kaya nga sabi ni Lord, 'di ba, ang makakatapat lang sa kanya ay pera, 'di ba? Oh, kaya 'wag nating gagawin, 'di ba, na magkamali din sa part na 'yan. Dahil tandaan natin, hindi naman tayo mauubusan dahil si Lord na mismo ang nagsabi that He will provide for us. Okay, so ano mas maganda? To think small or to think big? Ano mas maganda, to think small or to think big? Yeah, think big ano, kasi you are king, eh, 'di ba? You are a king, created in His own image and likeness. He is God, 'di ba? Created in God's image and likeness. To think small, parang is an insult sa king, kay Lord. Kasi created tayo in His own image and likeness, eh, 'di ba? Kailangan mag-think big tayo. Beyond pa dun sa nakasanayan natin. Kailangan maniwala tayo that there's even bigger pa na plano si Lord sa buhay natin. Meron pang mas maganda pang puwedeng ibigay si Lord sa buhay mo, 'wag mong kakalimutan, 'di ba? So you have to think big. Right now kumikita ka na ng 5,000 dito sa business natin, think bigger pa. Kumita ka na ng 100,000, bigger pa, 'di ba? Sometimes kasi, lalo na dun sa iba na medyo bago pa or hindi pa sanay sa kitaan dito na malaki, 'di ba? 'Pag kumita na ng minimum, halimbawa 5,000 per week, 20,000 isang buwan, parang minimum na, halos minimum na. Nag-i-stop na yung thinking nila dun, believing na yun lang yung possible, 'di ba? Oh, pero in reality, pwede pang mas malaki dun yung kitain mo. You just have to think big. Remember, we're talking about abundance mindset. The reason kung bakit ang settings ng mind mo is pang minimum lang or yung mababa, it's because yun yung nasa paligid, nakakasanayan, naririnig, sinasabi ng iba. 'Di ba? Pero kung sasanayin mo yung thinking mo na pwede ka rin kumita ng malaki at i-a-adjust mo at papayag ka na i-adjust yung thinking mo unti-unti. Through your mentor, tutulungan ka niya na ma-adjust yung thinking mo, 'di ba, sa mga activities nyo, sa mga result na ilalabas mo para tumaas unti-unti yung mindset mo. 'Di ba? Na from before, ang gusto mo lang, okay lang na makaraos na sa araw-araw, hanggang sa gusto mo na matulungan na rin yung mga magulang mo. Mapag-aral sa mas magagandang eskwelahan yung mga anak mo, makapag-travel kayo ng pamilya mo sa ibang bansa, magkaroon ka ng sariling sasakyan, sports car, mansion, etc. But it will start, kailangan again, ma-adjust mo yung settings ng mind mo, yung mindset mo. Okay? So, tandaan, abundance mindset ang kailangan mong sanayan sa pag-iisip mo, 'no? Hindi yung parang mauubusan, 'di ba? Ah, Mayroong parating. Example, may nakita ka dito na merong nag-just for you, meron din sa'yo, 'di ba? Makakapag-just for you ka din. Kailangan mo lang gawin yung business, 'di ba? Oh, but you just have to think big na kung nagagawa ng iba, kahit bago ka pa, kahit ah, sabihin mo pa na, "Ay, ang galing na kasi nila magsalita." Hindi, think big. Kung kaya nila, kaya mo din. Okay? Oh, yung iba, ang mindset, 'pag pumunta ng mall, nakita ang presyo, ano ang sasabihin? "I can't afford it. Mahal nito." Bitawan kaagad, eh, 'no, parang napaso. "Hala, mahal." Alam mo yung gano'n? Parang napaso, mapabitaw, 'di ba? Or anong dapat mindset? Ayan, "How can I afford this?"
'Di ba? How can I afford this? So, ibig sabihin, from before na nakasanayan mo paglalabas ka ng mall, palagi na lang 'pag may nakita ka na iba na merong mamahaling bagay sila or may nakita ka sa mall na mahal, ang palagi mong nakakasanayan ay, "Ang mahal nito, 'di ko kayang bilhin 'yan." 'Di ba? Kailangan ma-shift mo yung settings mo, yung mindset mo, mabago mo, na ang tinatanong mo instead na sinasabi mo na kaagad, sinasarado mo na kaagad ang pinto na, "Hindi ko kaya, hindi ko afford 'yan." Ang dapat na sabihin mo sa sarili mo is, "How can I afford it?" Nakita mo yung mentor mo, nung nag-join ka sa kanya, wala pa siyang kotse. 'Di ba? And then, a few months later, nung pagka-join mo sa kanya, nagkaroon siya ng resulta, nagkakotse. Imbis na sabihin mo na, "Ang mahal naman niyang kotse, hindi ko kayang magkaroon din ng ganyan." Imbes na sabihin mong gano'n, magtanong ka kay mentor, "Ments, paano din ba ako makapaglalabas ng resulta?" 'Di ba? So, you have to be able to shift yung settings mo. From before ka paano mag-isip, kailangan pumayag ka, i-accept mo na kailangan mong magpa-mindset. Okay? Kailangan mong i-accept na kailangan mong magpa-mindset. Otherwise, yung settings before, 'pag yun pa rin yung ginamit mo, hindi mo ma-achieve yung gusto mo, yung pangarap mo. Okay? So, even sa mall, 'pag pumunta ka, 'di ba, 'pag nakita mo presyo instead na mahal, sabihin mo kaagad sa sarili mo, "Uy, mura lang 'to. Isang just for you lang 'to, sobra-sobra pa." Oh, 'di ba? Gano'n lang kasimple, 'di ba? Isang just for you lang. Okay, next. The reason I'm not rich is because I have you kids. You imagine, 'di ba? Sa mga may parents or narinig natin sa parents natin, sa iba, 'di ba? Gano'n yung mga sinasabi nila. Sinasabi nila, hindi ako yumaman kasi marami kong anak. Hindi ako yumaman kasi andiyan kayo mga anak ko. Sinacrifice ko na lahat para lang umangat ang buhay ninyo." Sad to say, there are people like that. Yun yung settings ng mind nila. Gano'n sila na mindset. Kaya minsan ang sasagot nila, ang sasagot nila, yung ginagawa ko ngayon para sa mga anak ko na lang. 'Di bale na ako basta sila gumanda ang buhay nila. Ang hindi nila alam, yung mismong mga salita na yon naririnig yun ng mga anak nila. So, ano nagiging settings ng mga anak nila? Gano'n din. So, yung mga anak nila 'pag lumaki, ano rin ang sasabihin, "Anak, sige mangingibang bansa ako, magsa-sacrifice ako kahit na yung mga pangarap ko hindi ko na makuha, basta kayo mapagtapos ko kayo ng pag-aaral." So, yun yung settings ngayon ng anak nila. Kaya lang, yun din yung lalabas sa bibig nila. So, yung apo niya ngayon, yun din yung maririnig kasi ganun din magsalita yung anak. So, ano din ang gagawin ng anak? Ganun din. Magsa-sacrifice ako para sa family ko. Kahit hindi ko na makuha yung mga pangarap ko, basta sila gumanda ang buhay nila, okay lang. 'Di ba? So, napapasa siya. It's sad to say na marami nagiging gano'n. 'Di ba? Kasi scarcity mindset. Puwede naman na mag-provide sa family para makapagtapos sila ng pag-aaral, at the same time makuha mo yung pangarap mo kasi at the end of the day 'pag sinimulan mo na tama yung mindset mo, yung mapapasa mong mindset sa kanila, yun na yung kokopyahin nila, 'di ba? Pero hangga't ikaw hindi mo nakukuha yung abundance mindset, mapapasa mo sa kanila 'yan. Sila din mismo scarcity mindset. 'Di ba sabi nga natin ang kahirapan napapamana, tama? Narinig niyo na ba 'yun? 'Di ba? Oh, pero ang totoo dapat anong mindset natin, abundance na kung saan na the reason kung bakit mo talaga gugustuhin makuha yung mga pangarap mo kasi para sa kanila, 'di ba? Kung bakit gusto mong yumaman kasi para sa kanila. Hindi lang yung pagyaman mismo yung gusto mong mangyari kasi hindi naman pera yung gusto mo, 'di ba? Tool lang yung pera, naiintindihan mo 'yun, 'di ba? Tool lang yung pera. Hindi mo naman ipagpapalit si Lord dun sa pera. Hindi ka naman gagawa ng masama para makuha mo yung pangarap mo, 'di ba? Naiintindihan mo lang na abundant ang mundo. Ibig sabihin kung ano man yung pangangailangan mo. Kasi bilang ama natin lahat, si Lord, 'di ba? Kung ikaw magulang ka na, 'di ba? Ano ba gusto mong buhay sa anak mo? Maganda or pangit?
Siyempre maganda at hindi lang basta maganda gusto mo, 'di ba? Magandang buhay ang meron ang maging mga anak mo. So imagine mo si Lord. Anong buhay ang gusto niya sa atin? Siyempre, 'di ba? Gusto niya na buhay natin maging sobrang ganda. Kaya nga niya tayo ginawang king sa earth. Lahat tayo, 'di ba? Oh, tayo na ang may control dito sa earth. Binigay niya sa atin yung dominion dito sa earth. Kasi gusto niya na mapaganda yung buhay natin. Kasi kung without that, 'di ba? Kung di niya tayo binigyan ng free will, edi sunod-sunuran lang tayo. Walang free will, 'di ba? Oh, ayaw niya rin ng gano'n, 'di ba? Kaya binigay niya yung free will sa atin, 'di ba? Oh, nakakasunod pa mga mens. Okay, so again, abundance mentality. Okay, so yung mga nakikita mong resulta dito mga mens, may mga tao sa labas na nagsasabi or magsasabi sa'yo na hindi totoo yan. Sila lang yan, mga nauna. Layuan mo muna yun. Wag kang papayag na i-poison yung pag-iisip mo. 'Di ba? Kasi imagine mo kami ang sinasabi namin sa'yo, pwedeng mangyari sa'yo yung magandang buhay. Kami ang sinasabi namin sa'yo, kaya mo din gumanda, maabot ko itong mga pangarap na to or yung mga nangyayari dito na nakikita mo sa I Am Worldwide. And then suddenly, someone out there may magsasabi sa'yo na hindi totoo, imposible yan, sila lang yan. Ano yun? Kami lang ang anak ng Diyos? Kayo, wala na? Kami lang? Or ikaw din, anak ka rin ni Lord? 'Di ba? Nakukuha mo yung point, 'di ba? So, ibig sabihin, hindi po pwede na para sa amin lang 'to. Sa mga top mentors lang, yung mga nakikita mo ding result nila. Para sa'yo din 'to. But you have to believe. You have to change your mindset from scarcity to abundance mindset. Okay? There is everything for everyone. Okay? Hindi ka maubusan. You just have to do your part. Okay, mga mens? Are you following, mga mens? Nakakasunod pa ba tayo? Tama si Mentor Marinel, tamad lang ang di kikita. Oo, 'di ba? Kasi provided na, 'di ba? Oh, tapos even the mindset, 'di ba? 'Di ba remember kanina na-mention ko sa inyo, even ako before, 'di ba? May limit yung mindset ko eh. But of course, because of this industry, because dahil na associate ako sa industry na 'to, mas lalo akong nagbasa pa ng mga libro, 'di ba? Mas lalo pang lumawak yung kumbaga yung akala ko na hindi ko kaya or hindi ko afford before, pwede pala, 'di ba? Pwede rin pala sa amin. Kaya kagaya nito, itong mga leaders ko, 'di ba? Dati lang naman pangarap na makapag-travel din kami magkakasama sa ibang bansa. Nung bago kasi kami dito, of course kami mismo hindi kami nakakapag-travel, 'di ba? Kasi hindi kami nakaka-hit ng mga incentive Nung nagsawa na kami ni Mentor Sol, kakapanood dun sa mga tao na nagta-travel. 'Di ba? Kami din finally nakahit ng travel, 'di ba? So after that, of course, naging pangarap namin na even yung mga leaders namin makahit din ng travel, 'di ba? Oh, ang galing ni Lord, 'di ba? Just like nakaraang travel incentive, ilan nga ba kami doon? 19 kami sa Team First Class, 'di ba? Sa Singapore, tapos sa Hong Kong, ang dami din namin noon. I think 22 kami noon, 'di ba? Pero dati kami lang ni Mentor Sol, 'di ba? Nakakapag-travel, 'di ba? So ibig sabihin again, hindi 'to for the limited few people. This opportunity is for everyone. Kailangan mo lang again ng tamang mindset at kasama na do'n itong pinag-uusapan natin yung abundant mindset. Okay? Nakakasunod mga men? Tandaan mo, you are the master of your own destiny. You can decide na makuha yung pangarap mo or you can decide to stay kung nasaan ka right now. But tandaan mo din, hindi ka ginawa ni Lord na hindi pa gawa din yung magandang buhay para sa'yo. Ang desisyon na lang nasa sa'yo kung dun ka papunta or hindi mo kukunin yun. Okay? Tandaan natin yan mga mens ha. Okay? So sabi nga dito, ayan, sa Matthew chapter 6 verse 26. Look at the birds in the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Uh, are you not much more valuable than they? 'Di ba?
Kung yung ibon nga, hindi yan nagluluto mga ments, may nakita ka na bang ibon nagluluto pa? 'Di ba? Wala na, ibig sabihin actually huhulihin na lang nila or bumibili pala, 'di ba? May nakita ka bang bibili pa na pagkain ng ibon? Wala, 'di ba? Automatic 'yan, andiyan na, yung pagkain nasa paligid na nila, 'di ba? Hindi na nila kailangan mag-beg for the food, andiya-diyan na. Eh, 'di mas lalo ka pa, mas lalo pa tayo. Remember, we are created in His own image, Recording in progress. 'di ba? Oh, ginawa tayo ni Lord na gano'n na in His image and in His likeness. Tapos yung ibon po-provide niya lahat, tapos sa atin hindi. 'Di ba? Oo. Kaya huwag kang papayag na manatili ka na mababa, maliit, mahirap, or kapos. Huwag kang papayag na gano'n, 'di ba? Kahit na may mga araw na nahihirapan ka sa buhay, may mga challenges na nangyayari, tandaan mo, part lang 'yan, kailangan mo lang ma-overcome, test lang 'yan. Kasi every challenges na ma-o-overcome mo gets you to another level. Kumbaga nagle-level up ka, nagle-level up ka, 'di ba? You just have to keep going, tuloy-tuloy ka lang. Okay? 'Wag kang susuko dahil again, each, test will get you to the next level 'pag nalalampasan mo na. Okay? Ayan, oh, katulad din nito, ayan, yung mga leaders ko, ito sila Mentor Karen, Mentor Jancy. O dati, mga ordinary car yung dinadrive nila, ngayon mga naka-sports car, 'di ba? O even si Mentor Macy na dati, ano, teller sa bank, sabi nga niya taga-bilang siya ng pera ng ibang tao. 'Di ba? Pero ngayon may sariling Mustang 'yan, 'di ba? Si Mentor Sexy, oh, 'di ba? Si Mentor Macy Sexy. Oh, Mentor Macy, oh, narinig mo 'yan. 'Di ba? Of course, ayan sila Mentor Chow, Mentor Dalia, si Mentor Harleen, by the way, dating OFW. 'Di ba? Lahat naman sila diyan, eh. 'Di ba? Ang thinking nila before iba din, eh. Iba rin yung nakasanayan nilang mindset, eh. Iba yung settings na nasa paligid nila, eh. 'Di ba? But because unti-unti inaaral nila yung business, unti-unti ina-adjust nila yung mindset nila, 'di ba? Nagpapa-mindset sila, 'di ba? Ibig sabihin every time na may nakikita ako sa kanila, na may mention ko sa kanila, "Oh, mens, ganto. Napansin ko hindi mo pa nagagawa yung ganto, mens. Napansin ko hindi mo pa natutunan yung ganto." Ano ginagawa nila? I-adjust nila kaagad. Oo, ibig sabihin sila yung mga tao na mga mentors na instead na minsan yung iba nagagalit pagka sa sasabihan, sila hindi. Nagpapasalamat pa sila, "Ay, thank you mens, 'di ko napansin gano'n pala." 'Di ba? Ay, mens, thank you sa reminder. Kasi let's admit it mga mens, 'di naman tayo perfect na tao mag-isip na lahat mare-realize natin, eh. There are parts sa buhay natin, parts sa ginagawa natin na sometimes na-o-overlook natin. Minsan pansin natin, "Ay, oo nga pala 'no." Sa dami mo ng kinausap, closing ka ng closing, 'di mo napansin marami ka na palang maling ginagawa sa closing mo. One time narinig ng mentor mo, merong magre-remind sa'yo. 'Di ba? Makakapag-adjust. So, makakatulong sa'yo para lalo ka pang mag-level up. Okay, you just have to believe, tandaan mo na yung mga ganyang, approaches na ginagawa ng mga mentors, ginagawa na na para sa kanila lang na gusto ka lang pansinin. Hindi, gusto ka nila kasing tulungan. Clear tayo mga ments? Okay, o sila gano'n, eh, kaya nag-level up, eh. 'Di ba? O 'pag nakita niyo yung mga itsura nila dati, kasama ako siyempre 'di ba? Ay naku po, 'di ba? But again, because of the trainings, continuous reading ng book, continuous listening sa mga taong nakagawa na, lalong umaangat ng umaangat. Okay, next. Ito napaka-important din nito, gratitude mindset. Nakalagay diyan sa baba mapansin ninyo, grateful ka ba or mahilig ka mag-complain? Parang kanuktong na rin, nauna ko na yung kanina, yung sinabi ko nga, 'di ba? Sometimes, minsan mga mentors may iko-correct sa'yo, eh. Ang question, grateful ka ba o magagalit ka 'pag kino-correct ka, 'di ba? So, kailangan matutunan mo na magkaroon ka ng mindset na grateful ka palagi, grateful ka palagi. Pumasok malaki income sa'yo, season ngayon ng business mo, 'di ba? Palaki ng palaki yung grupo mo, good.
Grateful ka dapat. Hindi lang sa pumasok na income sa'yo, hindi lang kay Lord, 'di ba? Even dun sa mga tao na tumutulong or kasama mo, mga mentors mo, 'di ba? 'Pag dumating yung time, mins na-attrition ako kasi yung isang leader ko may naging problem sa family nila, hindi pa makahataw ngayon, 'di ba? Or yung na-attrition literal na nalipat, na-quit or napunta sa ibang company or may ibang ginawa, 'di ba? Humina ang income. Yung iba ano ginagawa? They complain, 'di ba? They get mad sa mundo. They get mad sa business natin, 'di ba? That is wrong. Tatandaan ninyo mga mens, ang gratitude mindset, it extends hindi lang dun sa mga panahon na magaganda yung nangyayari sa'yo, kundi even dun sa panahon na walang-wala ka. In fact, dun ka mate-test. Sa panahon na walang-wala ka, how would you react? Kapagka sa panahon na parang mas lalo kang nahihirapan, how would you react? Ano ba ang mindset mo dun 'pag nahihirapan ka? Ako, I've seen it many times sa iba't ibang tao, whether sa leaders ko or sa crosslines ko, sa mga nakilala ko sa business natin, 'di ba? Nangyari din kasi sa akin before, 'di ba? Na hindi rin ako grateful on the things na meron ako. Ano ginawa ko? Nagagalit ako sa paligid ko. It turns out, mga mens, if you do that, whatever you have, even what is left na lang dun sa natira, no? Dun sa natitira. Dahil nga nagkakaproblema ka halimbawa, 'di ba? Even that mawawala. Tawag ko dun self-destruct eh. Oo, 'pag nagse-self-destruct na. Alam mo yung self-destruct, yung may sariling timer na ano, countdown. Ang daming maling gagawin dahil lang sa simpleng isang bagay na kung naging grateful siya, 'di ba? Para siyang ticking bomb na paunti-unti, pak, 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 'no, 'pag naubos na yung oras, boom, self-destruct na, 'di ba? So, may mga gano'ng tao, 'di ba? So, kailangan matutunan mo yung pagiging grateful all the time. Kahit ano pa yung situation mo. Kumikita ka ng maganda ngayon, palaki ng palaki ang grupo mo, be grateful, 'di ba? 'Pag merong something na hindi umayon sa'yo na sitwasyon, umayon na pangyayari sa'yo, 'di ba? Huwag kang maghanap ng ibang sisisihin, 'di ba? Hindi ikaw ang sentro ng mundong ito. Tandaan mo 'yan, 'di ba? 'Di ba? Yung iba naghahanap pa ng madadamay, by the way, 'di ba? Oo, may mga gano'n, yung alam mo yung nakapag-travel na, 'di ba, nakapaglabas na minsan ng resulta yung iba, 'di ba? Ang ganda ng, naging nakita nilang, kumbaga culture sa business natin, 'di ba? Nakilala ang may-ari, nakita kung gaano ka-generous, first hand, sa mata nila kung gaano ka-generous yung mga may-ari. But isang sindi lang, pak, o 'di ba yung iba, naku, oo, kasi anong kulang? Gratitude. 'Di ba? Pero again, tandaan natin ang gratitude kasi, it's like a ticking bomb, na 'pag hindi mo pa natutunan yung mindset na 'yan, the more ka na hindi nagiging grateful sa meron ka, even yung meron ka, unti-unti din mawawala sa'yo. Ganyang katindi yan. Kaya kailangan, mga mens, tandaan mo maging grateful ka. Ito naman yung maganda, yung kabaliktaran nun. 'Di ba kanina 'pag ungrateful parang ticking bomb, unti-unti lalong nawawalan, 'di ba? Pero 'pag grateful ka, even to the point na walang-wala ka na, 'di ba, hindi ka pa rin nagwawala. 'Di ba? Ano nangyayari? Actually, even dun sa yung walang-wala ka na pero nakukuha mo pa ring ngumiti at tumulong din sa iba, ano nangyayari? Lalo kang ma-bless. Ibig sabihin, kung wala ka before nun, dun magsisimula ang blessing sa'yo. Kasi at certain point, test din ni Lord yun, eh. Bawa sabi ni Lord, best friend tayo ngayon. O, ganyan yung nangyayari, best friend kayo ni Lord. Ganyan. Example lang 'to, analogy lang para maintindihan niyo. Best friend. Natalisod ka, nadapa ka. Tinulak mo bigla si Lord, nagalit ka, 'di ba? O dahil lang merong certain na nangyari o ungrateful, 'di ba?
So, anong mangyayari pagka gano'n? Of course, again, ticking bomb, 'di ba? Pero kung do'n ka sa pagiging grateful palagi, palagi kang nabibigyan, kahit even halos feeling mo wala ka namang ginagawa, 'di ba? Bigla na lang may darating pang something na bonus, na something, 'di ba, na minsan sasabihin mo na lang sa sarili mo parang, "Di ko naman deserve 'to, parang ano ba ginawa ko, bakit meron ganito?" Why? Because you continuously do the right thing, 'di ba? So, kaya nga isa sa pinaka-greatest test 'yan, yung 'pag walang-wala ka na, what will you do dun sa remaining, 'di ba? Kasi even sa Bible nandun yun mga mens, eh. Alam niyo ba yun? Di ko lang maalala yung verse, eh, dun sa mga may nakakaalam 'no, paki-message diyan, 'di ba? Sabing gano'n sa kanya, oh, ano kasi siya, eh, mamamatay na. Ibig sabihin last na pagkain na niya, ano 'yun, eh, widower, 'di ba? Last na pagkain na nila ng anak niya. May pinadala si Lord, 'di ko maalala kung sinong ano, eh, sorry nawala sa isip ko 'no. Pero ang sabi sa kanya kasi inutos ni Lord na unahin siyang bigyan. So yung natitirang pagkain nila, hinihintay na lang nila mamatay, last food nila 'yon, eh, sabi ibigay pa daw sa kanya. Ibigay daw dun sa disciple, bigay. Ayan, Prophet Elijah, 'di ba? Oh, eh, sinunod nung widower, sinunod niya. Binigay niya yung first ano, 'di ba? Ano nangyari? 'Di ba, hindi naubos, 'di ba? Hindi naubos. Gano'n 'yun mga mens. Kaya huwag nating kakalimutan mga mens, yung pagiging grateful 'pag meron tayo at even walang-wala tayo. Okay, so of course kung yung nakalagay diyan sa babang na nakikita ninyo yung complaining mindset, common din 'yan, eh, yung imbes na maging grateful, complaining. Example, naglabas ng bagong incentive si mentor. Eto na-experience ko rin sa iba 'to, nakikita ko sa iba rin 'to, 'di ba? Hindi lang again, hindi lang sa team ko, 'di ba? Kasi actually minsan yan mas marinig pa sa iba dahil sila ikinukuwento nila, eh, 'di ba? Dahil gawa nga ng ibang team, 'di ba? So may mga ibang gano'n sasabihin pa, "Naku, yung mentor nagpa-incentive ng gan'to. Ang taas-taas 'di ko naman mahi-hit, eh." Ganyan, ganyan ang mga sinasabi. Actually imbes na maging grateful at magtanong ng tama, paano ko mahi-hit yung pa-incentive ni Ments? Nagko-complain. Imbes na maging grateful na yung mentor niya hindi naman actually talaga obligado na bigyan siya ng incentive dahil may pa-incentive na ang company, 'di ba? Imbes na maging grateful, excuse me, nagko-complain pa, 'di ba? Alam mo sa'min dati we felt that way, na parang yung incentive hindi para sa'min kasi hindi namin kayang maabot. Totoo. Nung bago ako sa negosyong iniisip ko, naku yung incentive design lang 'yan para dun sa mga nauna. Kaya sila lang yung nakaka-hit, eh. Gano'n yung mindset ko nung bago ako. True enough, 'di namin nahi-hit. Kasi sa mindset ko ma-complain na ako, eh, 'di ba? Sinasabi ko na hindi design lang sa kanila 'yan, tignan mo ang taas-taas, oh, tignan mo sila lang nakaka-hit. Paano kung mahi-hit 'yan? Gano'n yung ano ko. Dapat papa-incentive sila yung kaya kaya naman maabot ng mga bago, 'yan. 'Di ba? Oh, pero 'di ba eventually naka-hit kami. Ano ginawa namin? Instead na magko-complain kami, 'di ba, we started to go to work, 'di ba? Nagdagdag ng activity namin, kumausap ng kumausap, nagpasok ng DR, tumulong ng tumulong sa mga leaders namin, hanggang sa dumating sa point na kahit wala pa kaming ginagawa, nahi-hit namin yung incentive, 'di ba? Oh, pero dati lang naman kami hindi nakaka-hit, 'di ba? Oh, I bet yung mga nag-travel nung Singapore, yung mga nakapag-travel nung Hong Kong nung nakaraan, hindi din nakaka-hit ng travel yung iba dun, 'di ba? But because they have this grateful mindset na, "Teka, 'di ba, pinamimigay na nga ng company 'tong incentive na 'to, hindi ko pa i-hit, 'di ko pa gagalingan." 'Di ba? So, anong ginagawa? Hini-hit talaga, 'di ba, hindi nila pinapalampas. Grateful ang mga tao na yung mga naghi-hit na 'yan na, "Ay, may pa-incentive." So ngayon kung bago ka pa, 'di ka nakaka-hit, maging grateful ka. Ang gawin mo, trabahuhin mo na, 'di ba, para 'pag dumating yung mga susunod na incentive, maka-hit ka na, 'di ba? May chance ka na na maka-hit ka na. So if you make that necessary preparations, darating time makaka-hit ka ng incentive. 'Di ka pa nakakapasok ng top, 'di ba? Darating yung time makakapasok ka sa top again,
make the necessary preparations. Yung mga top na yan, you have to be grateful na nire-recognize tayo ng company, nilalagyan tayo ng billboard sa EDSA, 'di ba? Dapat maging grateful ka kahit na hindi ka pa nakakasama dun, 'di ba? Anong gagawin mo? I-goal mo na makapasok ka para sa susunod, ikaw din meron ka ng billboard sa EDSA. 'Di ba? O instead na magko-complain ka, bakit sila lang? Ba't yung Emerald walang billboard sa EDSA? O example, gusto pati Emerald, no? Dami nun. 'Di ba? Oh, ganun siya mga men. So, ano yung kailangan natin? Ay, itong salitang nakalagay sa taas, thank you Lord. Kailangan tayong magpasalamat palagi sa Panginoon. Mas masarap bigyan yung mga tao na masarap magpasalamat. 'Di ba? May binigay sa'yo, anything ang mentor mo, post mo. Pakita mo na sobrang thankful ka na may binigay siya sa'yo. Kung hindi mo i-post, okay, sige. Pero the moment na inabot niya sa'yo yung binigay niya sa'yo, pakita mo na na-appreciate mo yung binigay niya sa'yo. Alam mo ba si Lord yan din? O pag nakikita niya na yung binibigay niya sa'yo, pinabaliwala mo lang. Hindi ka grateful sa binibigay niya sa'yo. 'Di ba hindi ka masarap bigyan pagka gano'n? Darating ang time, naku, 'di ba, imbes na may natatanggap ka, 'di ba, may binibigay si Lord dahil hindi ka masarap bigyan, 'di ba, matagal ulit dumating. Pero kung masarap kang bigyan, nakikita ni Lord, binigyan ka ng bagong opportunity, sobrang tuwang-tuwa ka, hinataw mo, tinrabaho mo, ano gagawin ni Lord? Bibigyan ka ng tamang leader. Na kasi nakita niya yung effort mo, eh, vinalue mo yung binigay niya sa yung opportunity. Katulad nito, I am worldwide. Pinakita ni Lord sa yung I am worldwide. Nung pagka-join mo, gigil na gigil ka, tinrabaho mo to. Andiyan si Lord ngayon kasi nakita ka niya, okay, so binavalue niya yung binigay ko sa kanyang opportunity. O sige, tulungan ko siya. O ito yung taong to, bigay ko sa kanya. Okay? O, inalagaan mo, nakita niya, inalagaan mo, nagawa mo ng tama kasi pinakinggan mo yung mga tinuturo sa iyo ng mentor mo, na-keep mo ngayon yung binigay ni Lord. Ano gagawin ni Lord? Dahil ilalagaan mo, nakita niya, grateful ka sa mga natatanggap mo, may darating na naman na bagong leader si Lord sa iyo na ibibigay. Di ba? Sa dinami-daming pwede mapag-inquirean, sa iyo nag-inquire. Di ba? Kasi nakita ni Lord na alagaan mo, pinapahalagahan mo yung binibigay niya. Tapos grabe ka magpasalamat. 'Di ba? Alam mo ang pinaka-worst part, yung pag dumating sa point na yung feeling mo, ikaw naman ang may gawa lahat ng meron ka. O yung halimbawa, naging car achiever ka dito, naging top earner ka dito, 'di ba? Tapos later on ang nagiging katwiran mo na, hindi, kaya naman ako kumita ng malaki diyan kasi dahil sa akin. Kaya naman ako nasa top earner dahil sa akin. Effort ko naman 'yan, natural lang na ibigay nila. Naging ungrateful. Nalimutan na yung mga bagay na tulong, mga example, even yung mga incentive na hindi naman din kailangan bigay ng company, binigay din naman. 'Di ba? Anong mangyayari? Ungrateful 'yun, 'di ba? Anong susunod do'n? Ticking bomb, remember? Unti-unti, kung ano yung meron ka, lalo kang mawawalan. 'Yun yung nakakatakot. So, dapat matutunan mo yung grateful ka. 'Di ba? Simulan mo sa mga taong nasa paligid sa'yo. Yung mentor mo nagbigay ng oras para turuan ka. Yung mentor mo nag-travel pa ng malayo para i-meet ka. 'Di ba? Dahil meron kayong pag-uusapan na something na magbe-benefit sa'yo. Maging grateful ka. 'Di ba? O hindi mo pa man mapakita sa mentor mo dahil nagsa-start ka, hindi mo pa siya kayang regaluhan, hindi mo pa siya kayang ilibre, 'di ba? Pero gawin mo ng tama yung business, that is enough showing of gratefulness sa mentor mo. 'Di ba? Kasi ang pangit, halimbawa, sa akin experience ko, eh. Yung nangyari din sa akin dati, yung ang layo pinuntahan ko, oh. Pinuntahan ko ng pinuntahan, tinulungan ko, oh. 'Di ba? Alam mo nangyari? Oo, nag-process, eh, sa probinsya. Oo, nag-process siya sa probinsya. Hindi siya taga do'n, sa kabilang probinsya, hindi ko na-mention 'no, nag-process do'n sa kabilang probinsya, eh, oh. Alam mo ginawa? Nag-rejoin sa ibang team. Oo, ang layo ng tina-travel ko. Sabi niya, "Hindi, diskarte 'to, diskarte." Ah, diskarte. Okay, I understand, 'di ba? But 'pag ungrateful, paano ka matanggap ng blessings 'pag ungrateful ka, right? Kasi lahat ng bagay may balik, eh.
Tama, mali, 'di ba? Oh, yun yung mahirap. Sa akin walang problema, yung nangyari na yun by the way, walang problema sa akin yun, Ako yung nalungkot para sa kanya kasi alam ko yung pagiging ungrateful na gano'n, merong downfall. Hindi ko yung sumpa sa kanya, in fact talagang sabi ko sa kanya, I hope mag-succeed pa siya, na lumipat siya dun sa kabilang team, 'di ba? Pinangalan sa asawa by the way, 'di ba? Sabi ko, "Hindi, sige, okey. Paano, so hopefully maging successful kayo diyan." 'Di ba? Oo, kaya lang, I feel sad dahil alam ko lahat dinesign na ni Lord 'yan, tapos na, Hindi 'yan something na ire-recreate pa ni Lord yung rules, hindi. Design na ni Lord. Ganyan na naka-design yung mundo natin, 'di ba? Tinapos na ni Lord na ganyan ang design niyo. So automatic anong kapalit after nung maling discarding na gawa na gano'n, 'di ba? Nakakasunod mga mens. Kaya tatandaan ninyo napaka-important na matutunan niyo din yung mga ganyan. Kasama yan sa mga mindset na dapat na matutunan ninyo. Kasi napaka-important if you want to be blessed, you have to do the right thing. Tama mga mens? Okay. Ayan, okay. So kailangan, thank you Lord, 'di ba? May magandang nangyari, thank you Lord, sobra, 'di ba? Magpasalamat ka kay Lord 'pag may nagtatanong sa'yo kung bakit ang ganda ng nangyayari sa'yo o ibida mo si Lord kasi hindi hindi naman natin magagawa na tayo lang, 'di ba? 'Pag hindi maganda ang nangyayari, pag-pray natin kay Lord, 'di ba? Tanungin natin si Lord, "Lord, ano ba yung kailangan kong matutunan dito? Ba't nangyayari 'to? Ayoko na ulit mangyari 'to. Ano ba yung kailangan lesson dito?" 'Di ba? Gano'n siya, kailangan matuto lang tayo. Clear mga mens? O lalo na pinaka-worst, again, sabi ko nga kanina, maghahanap tayo ng mabe-blame, 'di ba? A gratitude mindset involves regularly making the shift from expectation to appreciation and thankfulness. So, yun yung mga na-mention ko din kanina, 'di ba? Kailangan natin ma-appreciate, kailangan maging thankful tayo. Even though sometimes hindi yun yung ina-expect natin, 'di ba? So, of course, dapat maging very thankful tayo dun sa lalong mga ine-expect din natin na natatanggap natin. Okay? Ayan. Next, ayan. Paano paano ba ako magkakaroon ng gratitude mindset? So 'yan yung isa sa mga question, paano ba ako magkakaroon ng gratitude mindset? So siyempre marami naman akong nadaanan din kaninang na-mention sa inyo. But of course, one of the best way to be grateful is again, 'wag kang mag-complain. Hindi man umaayon sa'yo ang panahon, ang nangyayari, maging grateful ka pa din kasi there are lessons to be learned. Okay. Tapos again, yung nasa mindset kasi natin 'yan, no, nasa isip natin and by the way, nasa association din. Ibig sabihin, 'pag sanay tayo na yung mga kasama natin ma-complain at 'pag pumayag ka na ma-poison yung mind mo na makasanayan mo din yung magko-complain ka na lang, mang-aaway ka na lang, magmumura ka na lang, magpo-post ka ng hateful post sa social media, 'di ba? That's the wrong mindset, 'no? So hindi 'yun yung grateful mindset, 'di ba? So kailangan ma-associate ka dun sa mga tamang tao na mag-a-advice, magse-set ng good example sa'yo kung paano ba maging grateful. So kung gusto mo na matutunan yung pagiging grateful, association, plus of course again, be thankful, grateful, even though the situation ay hindi umaayon sa'yo. Okay? Ayan. Oh, look in the mirror. Oh, tingin ka sa salamin. Sige nga, tingin sa salamin. Are you thankful sa lahat ng meron ka right now? Good or bad yung nangyayari sa'yo? Favorable or unfavorable? O happy ka pa rin ba or grateful ka pa din, 'di ba? Oh, I know of course it's not easy na maging happy kung bawa nabakon ka sa utang, dami mong problema, nagtatago ka ngayon sa mga tumatawag sa kasi sinisingil ka, 'di ba? But at the end of the day again, if you're grateful at natutunan mo unti-unti 'yan, that's the time na magtu-turn things around sa life mo. And ito yung maganda, 'pag nakuha mo na 'yan, tuloy-tuloy. Tandaan mo, 'pag nakuha mo 'yan, tuloy-tuloy 'yan. Okay, so be thankful even dun sa part pa lang na pinanganak tayo, 'di ba? At even dun sa time na pinanganak tayo, itong panahon na 'to, yung time kaya nakalagay diyan, we were born on an interesting time. Familiar ba kayo dun? You are born on interesting time. Can you imagine kung pinanganak ka nung panahon ng ano, ah, may giyera. Oh, ang ikli ng buhay mo, ang hirap ng buhay, 'di ba? Or even sa mas matagal, yung panahon na may dinosaur pa.
Oh, ano ba tawag sa atin dun, mga Neandro something, mga gano'n. Kakaiba pa, 'di ba, 'pag nanguhuli pa tayo ng pagkain, sibat pa. Oh, paano kung sa panahon ka na yun nabuhay? Can you imagine kung gaano ka-comfortable na yung life or yung time na kung kailan tayo pinanganak? 'Di ba? Yung pagkain bibilhin mo na lang, nandiyan na. Hindi mo na kailangan mag-ano, pumunta ng bundok or mag-farm pa talaga. Puwedeng bilhin mo na lang, makakain ka. May television, ma-e-entertain ka. Dati walang form of entertainment. Ngayon napakadami. Social media, television, theme parks, 'di ba? Napakadami. 'Di ba? So this is really the time to be grateful, 'di ba? The mere fact na pinanganak ka sa panahon ngayon, sa era ngayon, 'di ba? Kailangan maging grateful ka. O yan, tama si Mentor Ann, 'no? Mag-hunt ka ng food mo, 'di ba? O yan, sabi ni Mentor Mona Lisa, homo something pa, 'di ba? Imagine mo pinanganak tayo ng gano'n panahon. O anong buhay tayo, 'di ba? Kahit pinanganak ng panahon ng Kastila, o imagine mo life natin do'n. Hirap, 'di ba? Oh, ngayon you have or we have all the freedom in the world, 'di ba? At ang swerte pa natin sa Pilipinas tayo. Imagine mo kung pinanganak ka sa Gaza, saan ba? Sa Israel, 'di ba? May giyera ngayon doon o sa Ukraine, 'di ba? May giyera doon. Oh, 'di ba? Ang hirap, 'di ba? So doon pa lang actually talagang dapat maging grateful na tayo, 'di ba? Oh, ayan, start and end your day with gratitude. Ayan. Simulan mo yung araw mo, sanayin mo na maging grateful ka paggising mo pa lang sa umaga. At the end of the day, pagkahiga mo ng kama, thank you Lord. Grabe Lord, thank you. 'Di ba? Regardless kung ano pa, meron kang hindi nakakasundo, anything na feeling mo parang hindi sumang-ayon sa'yo, hindi maganda yung araw, at the end of the day, be thankful pa din. Be grateful ka, 'di ba? Sanayin mo dun, sanayin mo. Tandaan niyo, it all starts in the mind, yung mindset. So the way to do it, kailangan sanayin mo din yung sarili mo. Okay, unti-unti yan mga mens. Kahit sa akin before, mahilig din ako ma-complain before, 'di ba? Mahilig din ako na dati nang-aaway ako, 'di ba? Oo, kaya sabi ko ang galing talaga ni Lord, eh. Can you imagine kung, yung mga leaders ko na ngayon, dati kong nakilala, wala akong leaders ngayon. Oo, kung dati ko talaga silang yung before na hindi ko alam 'tong mga pinag-uusapan natin. Kaya papasalamat ako kay Lord na yung dumating na mga tao sa buhay ko, 'yan mga leaders ko na 'yan, 'di ba? Sobrang thankful ako kay Lord and of course sa kanila, 'di ba? Dahil dumating sila dun sa time na hindi na si Jonathan Kapili, si Jonathan Kapili. Na-improve na, nakilala na si Lord, 'di ba? Oo. So, kailangan it will start guys sa little thank you, 'no? Ibig sabihin yung gratefulness, 'di ba? Um, if you start with that, unti-unti 'yun, 'di ba? Even dun sa malalaking bagay kahit na hindi pa umayon sa'yo, magpapasalamat ka. Okay mga mens? So ayan, express gratitude for the people that matter most. Ayan, naku important din 'yan. Sometimes tayo, ang bait natin sa mga tao sa labas ng bahay natin, pag-uwi natin, kung magalit tayo sa anak natin, o kung hindi by the way, example lang, kung magalit yung iba sa anak nila, kung magalit yung iba sa magulang nila, or kausapin yung anak nila, magulang nila, or kaibigan nila, parang basura lang sa buhay nila. Pero pagdating sa labas, ang babait, akala mo mga santo. 'Di ba may mga gano'n? Oo. Kailangan mong i-reverse na 'yon. Kung gano'n ka, may kakilala kang gano'n, kailangan maging example ka sa kanila para makita nila kung paano ba tamang tratuhan, 'di ba? So eventually of course 'pag nagawa mo 'yan, magawa mo 'yan sa sarili mong grupo, 'di ba, unti-unti, 'di ba, makapag-adjust, 'di ba? So, makakapagka kumbaga magiging maayos yung magiging treatment mo sa kanila. Magiging, makakapag-express ka din ng gratitude sa kada actions na ginagawa nila. 'Di ba kasi ako I've seen din yung people na ano, yung minsan sabi ko nga sa inyo na tulungan mo na't lahat, pero at the end of the day napaka-ungrateful pa rin sa'yo, 'di ba? But of course, dahil nga natutunan ko na sa negosyo natin, 'di ba, na hindi naman natin kailangang hingin yung kapalit sa kanila dahil at the end of the day, yung actions na ginagawa nila, it will be for them. Ibig sabihin, kanilang consequences yun, 'di ba? Natutunan ko na yung gano'n. So, instead na magalit ako sa kanila, awayin ko sa kanila, I feel sad kasi alam ko sila yung mahihirapan, eh.
hangga't hindi nila natututunan, 'di ba? Hangga't nang-aaway sila, hangga't hindi sila grateful, 'di ba? Pero 'pag nakuha mo mga mens, sabi ko nga sa inyo, 'pag nakuha ninyo, 'di ba, 'yun yung simula ng pag-angat mo, okey? Ayan, oh. Next 'yan, oh, it is not joy that makes us grateful, it is gratitude that makes us joyful. Yung feeling mo akala mo dati masaya ka na sa mga kasama mong tao, 'di ba? Pero at the end of the day hangga't 'di ka grateful, palaging may kulang. Minsan sasabihin mo na, "Ay ito mas okey 'tong mga kasama ko 'tong tao na 'to kaysa sa mga taong ganyan." Ungrateful, 'di ba? Pero then later on ma-realize nila they are still unhappy. Something is still missing, 'di ba? Kaya nga ang sarap sa business natin, eh, dahil at the end of the day, hindi ka nag-e-employ lang basta ng empleyado na papasahurin mo, but let's admit it, hindi mo naman papayamanin, 'di ba? 'Pag empleyado mo hindi mo naman papayamanin kasi iba yung kalakaran dun, eh, 'di ba? Pero sa network marketing makikita natin, nakikita natin, nangyayari sa business natin, yung mga buhay ng tao nababago. Tapos dinagdagan pa ng mga may-ari, ano yun, 'di ba? Nagbigay pa sila ng sobra-sobra na puwede naman hindi nila ibigay. Nag-set sila ng mataas na standard na hindi ginagawa ng ibang networking companies. Example, yung mga pa-incentive natin 3 to 4 times sa isang taon ang pa-incentive ng company, 'di ba? Unheard of 'yan sa ibang industry or rather sa ibang kumpanya sa industry natin, walang gumagawa ng gano'n. Sa iba nga halos walang incentive, eh. Pero sa IM Worldwide 3 to 4 times. Tapos ito pa matindi, 'di ba? Hindi sila basta ano, incentive. Example yung travel natin, hindi basta, "Oh, naka-hit ka, sige alis na kayo. Bahala na kayo diyan." Hindi, naku napaka-hands-on si GM. Hinihimay talaga yung mga pupuntahan natin. Hands-on talaga because they want to make sure na yung ma-experience mo talaga ay talagang maging masaya ka. Alam mo yun? Maging alam mo yun, talagang ma-enjoy mo yung pag-travel, hindi yung para lang masabi mo yung ma-travel na pang-post lang natin. Hindi tayo gano'n. Kung merong mga taong nagsasabi sa'yo gano'n, hindi tayo gano'n. Ini-enjoy po namin ang travel. Do'n sa hindi nag-e-enjoy at ungrateful, eh, sorry, hindi ka nag-enjoy, problema mo 'yan. 'Di ba? Kasi merong iba, eh, ang thinking nila, "Ay hindi, ang travel wala naman 'yan, hindi ano 'yan." Ano ka ba? Ini-enjoy po namin kaya sobra. 'Di ba gustong-gusto nga namin magkakasama kami 'pag nagta-travel, eh, 'di ba? Ewan ko sa'yo, 'di ba? 'Di ba gano'n siya mga mens, eh. Kaya pasalamat tayo mga mens, 'di ba? Type mo diyan sa GC 'yan. Pasalamat tayo sa ating mga board of directors, 'di ba, sa IM Worldwide. Unheard of 'yun mga mens, even sa ibang company. Yung pa-incentive ng company 3 to 4 times plus kung paano nila ibigay yung incentive. Ang travel 1 month, 2 months, 3 months pinakamatagal depende kung ano, yung visa mahirap, 'di ba? Kung madali lang walang visa, mga 1 month alis na. 'Di ba kung walang tatamaan na activity ng company, 1 month lang, kung meron baka 2 months, 'di ba? Kasi nagkakasabay, eh, 'di ba? Pero unlike sa iba minsan nga taon na 'di pa nakakaalis, eh. Sa atin alis kaagad, 'di ba? Gano'n katindi tapos nakita niyo sa event natin 'no, grabeng generous ng papa-raffle mga ments, grabe, 'di ba? Make sure na may ticket ka nung nakaraan dun, 'yan tapos na hopefully may ticket ka para mabunot ka 800,000 plus tapos may 8 million na papa-raffle ang company. 'Di ba kaya ang nakalagay dito guys, balikan ko 'to, it is not joy that makes us grateful, it is gratitude that makes us joyful. Alam mo yung pagiging generous ng mga may-ari, that makes them happy. Hindi yan pilit. Maniwala kayo. 'Pag nakita niyo sila, nakilala niyo sila, you'll know na kaya nila ginagawa yan because it makes them happy. Nakuha niyo? So, if you want to be happy, hindi joyful ang mauna. Ang mauuna, gratefulness or gratitude. 'Di ba? Oh. Kahit naman sa amin ng wife ko, kami ang saya-saya namin 'pag nakikita namin na kumikita rin yung mga leaders namin. Tapos alam namin meron kaming mga naitulong sa kanila, 'pag nakukuha nila nangyayari sa kanila. Kaya kami, we keep on ano, alam mo 'yun, even if sabi ko nga katulad ngayon 3 anak ko, 3 na yung anak ko, 'di ba?
So, ang daming ano, lalo na yung edad nila. They need attention, pag-aaral nila, 'di ba? Dami talagang ano mo 'yun, 'di ba? So, hindi lang yung time ng family ko, time din ng leaders ko, 'di ba? Ibig sabihin yung time na bibigay ko sa kanila. So, kaya ako sobrang kumbaga grateful din ako na nakikita ko na nag-excel na sila, umaangat sila, 'di ba? Kaya dito sa business natin mga mens, tandaan mo, unahin mong maging grateful, unahin mong maging generous, 'di ba? And joy will follow. Okay? Ayan. Next, ito. Malapit naman na tayo. Ownership mindset. You are the boss or you have a boss. Yan. Alam niyo mga mens, dito sa business natin, tandaan mo ha, you are a boss. Meron man magsasabi sa iyo dyan sa labas, hindi, Jonathan, hindi mo negosyo yan. Negosyo yan nila EM. Ganun. True. I am worldwide is their business. But, under I am worldwide, pwede kong magkaroon ng business ko. If you understood the concept, kung totoong negosyante ka, maintindihan mo yung konsepto na yan. At hindi mo yan i-compare sa traditional business. 'Di ba? Bakit? Kasi ibang-iba yun eh. And at the same time, hindi makaka-duplicate yung traditional business owner. Never niyang i-share yung ginagawa niya. 'Di ba? Pagka mga negosyo sa labas, hindi niya basta i-share yan. Hangga't di nga nakaka-take off yan, hindi basta nag-share yan eh. 'Di ba? Kasi magiging kakompetensya ka niya. Tama, mali? Oh, ganun dun. 'Di ba? And the more competition sa kanila, the less yung nagiging sales nila. Eh, paano kung ang laki ng kapital nila? Tapos sumunod, 'di ba? Hindi lahat ng tao kayang matutunan yung negosyo sa traditional. Bakit? Walang magtuturo kasi dun eh. 'Di ba? Yes, sa business natin may mga taong hindi pa rin makuha 'to, 'di ba? Pero dahil sa continuous na training, a lot of people na yung walang chance sa traditional business, may chance dito. Right? Ano lang ang kailangan gawin? Kailangan mo lang i-treat 'to na negosyo mo talaga. Sarili mo 'tong negosyo. Walang ibang tao kang dapat asahan kundi sarili mo. Walang ibang tao kang dapat isipin na matutunan 'tong business na 'to kundi ikaw, 'di ba? Sa traditional business gano'n din, 'di ba? Pero dito sa atin gano'n din, pero ang maganda pino-provide na sa'yo lahat ng kailangan mong matutunan na automatic yun na yung kailangan mo to succeed. Okay? So you have to have the ownership mindset. So babalik ko doon sa paliwanag ko kanina. Yung settings mo, adjust mo. Kung dati ang settings ng mind mo, hindi mo negosyo to, hindi naman negosyo to, adjust mo yung mindset mo. Magkaroon ka ng ownership mindset na negosyo mo to. Para kang nag-franchise. Okay? Ganun siya. So, anong gagawin? Number one, act fast ka. Kasi kung business mo to, dapat ba mabagal ka? Dapat mabilis, 'di ba? O, kailangan aralin mo 'tong business. Tapos yung napag-usapan din natin kanina, actually dapat yung complaint kaya may seldom, 'di ba? Yung complaint hindi na siya complaint kundi ah pwedeng you just want to find out or you just need the information, 'di ba? Merong nilabas na incentive, "Mens, ganito ba yung kailangan diyan? Clear ko lang, pwede ba yung ganito?" Ganon. Sometimes a little bit tweak sa words natin, bas magkakaintindihan tayo. Kasi yung iba, ang gusto lang pala nilang mangyari, mai-explain sa kanila, pero nang aatake. Oo, atake yung approach, 'di ba? Pag natutunan mo na hindi dapat atake yung approach, hindi siya maging complain, 'di ba? So, kailangan matutunan natin yung gano'n. Okay? Tapos ano pa, observers, 'di ba? So, if siyempre dahil negosyo mo 'to, kailangan matuto ka din mag-observe sa mga nakikita mo sa paligid mo. And by the way, thank you. Ayan, yung mga nag-thank you sa ating company, sa ating BODs, and believe me mga mens, nako, grabe. Walang company na BODs na kagaya ng I Am Worldwide na talagang gusto nila na makuha mo yung pangarap mo, 'di ba? So anyway, 'yan. So observer, kailangan dahil may ownership mindset ka, kailangan inoobserbahan mo, 'di ba? Instead na magko-complain ka, "Ba't 'di nangyayari sa'yo?" Obserba ka, "Bakit nga ba hindi nangyari sa akin? Ano yung ginawa ng iba na hindi ko ginawa? Ano yung kaya ng iba na hindi ko pa kayang gawin?" Observe ka, 'di ba? Kasi this is your business, 'di ba? O sabi nga nakalagay diyan sa baba, own the mission, lead the action. O ibig sabihin, yung mission, yung gusto mong mangyari, yung destination mo, yung pangarap mo, that's your mission, 'di ba?
Walang ibang magli-lead diyan ng gumalaw, kundi ikaw. 'Di ba? So, i-on mo yung mission, yung gusto mong mangyari. Sa'yo yan, pangarap mo yan. 'Di ba? And then what do you do? Lead the action. Ikaw yung gumawa ng way para makuha mo yan. Kasi binigay na sa'yo yung I Am Worldwide. Lahat ng tools nandito na. You just have to lead the action. Okay? Oh. Ito, makikita mo yung picture nito. Ito yung last year namin na event ng team ko, 'di ba? Oh, with ownership, you don't say someone should do it. They say, I'll do it. Okay? With ownership, you don't say someone else should do it. Pag nakuha mo yung mindset ng ownership, hindi mo sasabihin na, ay, hayaan mo muna ibang tao makagawa or ibang tao ang gumawa. Ano dapat ang sinasabi mo? I'll do it. Kulang ka sa DR? Of course, walang ibang taong gagawa niyan. Ikaw lang. Anong kailangan gawin? I'll do it. Gawin mo. Don't wait for other people to do it. Kasi lalo na kung DR, malabo. Di ba? Ikaw lang talaga yung kailangan gumawa niyan. Kasi may ownership mindset ka. Think about this. Magtatayo ka ng negosyo. Milyon nilabas mo. Ang laki ng nilabas mo. Repair pa lang. Upa pa lang. Kailangan ba ikaw mag-asikaso after that pagka napagawa mo? Di ba? Ikaw pa din naman. Oh. So, ganun din dito. You have to have that kind of mindset, ownership mindset. Sa amin ng wife ko, mga mens, no, nung nag-start kami sa business, kasi, di ba, negosyante na kasi ko during that time no, na-invite ako ng wife ko. Girlfriend ko pa rin siya during that time. No? So, nung in-invite niya ako, di ba, syempre may mga businesses na ako. At first, dahil kagaya lang din ng iba, skeptic at negative ako. Hindi lang basta skeptic, negative ako. Di ba? Dahil na-invite na ako before sa iba, hindi naging maganda yung mga paliwanag nila at the same time may mga mali akong tinanungan na tao, 'di ba? So akala ko alam nila, opinion pala 'yon, 'di ba? So naging nega ako, 'di ba? Pero again, during that time na ginagawa na namin yung business na nakapag-decide na, naging positive na, to cut the long story short, nung naging okay na, naging positive na ako sa business na to, 'di ba? Dahil negosyante ako mga mens, hindi na kailangan sabihin sa akin that I own this business. I told myself, I own this business. Hindi na kailangan sabihin sa akin. Negosyante ko eh. If nobody's going to make it work, I'll make it work. Kasi pinili kong gawin eh. 'Di ba? So the moment na ikaw pinili mong gawin sa I Am Worldwide, own this. 'Di ba? Own this. Sa'yo 'to. Sa'yo 'to. Lahat ng tinuturo din sa'yo, magiging sa'yo. Kaya pahalagahan mo lahat 'yan. Sabi din diyan, if it's to be, it's up to me. O ibig sabihin, kung ano yung mangyayari or kung ano yung gusto kong mangyari, 'di ba? Kanino kanino nakasalalay? It's up to me. So ibig sabihin kung ikaw magbasa niyan, 'di ba? It's up to you. Tama? Kung ano yung pangarap mo, yung vision mo, yung gusto mong mangyari, it's up to you. Okay? O ownership, pagka natutunan mo ownership, ano mangyayari? It turns vision into reality. Dating pangarap mo lang, magiging reality because of that ownership mindset. And you really have to learn that kind of mindset. Okay, next, icon mindset. Anong gusto niyo mga mens? Cast lang kayo dito? Saling pusa? Or rather, cast kayo dito or saling pusa lang, audience lang? Pag sinabing cast, kayo yung mga main character. O main character kayo or kasama kayo dun sa pelikula. 'Di ba? Lumabas kayo dun sa mga stories, 'di ba? Or sa mga videos ng company or tagapanood lang kayo. Ano mas prefer mo dun? Yan, sabi ni Mentor, opo eh, hindi napalitan yung pangalan ni Mens. Cast daw. Oh, si Mentor Maria, cast din. Catherine, cast. Yes. But in order for you to become part of the cast, yung lalabas ka sa mga videos na ginagawa ng company, yung isa ka sa aakyat sa stage, yung makikita yung picture mo sa billboard, kailangan mo ng icon mindset. Okay, ito nakikita yung billboard na 'to. Kailangan may ganyan kang mindset. This is my world. Ibig sabihin nung nag-join ka dito, mag-isa ka dito, create your world. Nung pumasok ka sa I Am Worldwide, kailangan ang mindset mo, mundo ko 'to. I-ke-create ko 'tong mundo ko na 'to.
At hindi ka pwedeng maging selfish na iisipin mo sarili mo lang. 'Di ba? Even consideration minsan yung mga cross lines mo, yung mga kasama mo dito sa I Am Worldwide, iniisip mo din. Kasi nag-create ka ng mundo, eh. At yung mundo na yon, regardless kung minsan meron kang hindi makasundo, hindi umayon sa'yo, again, grateful, yung mindset kanina na tama, 'di ba? Mundo mo 'to, eh. Don't destroy it. Kinreate mo 'tong mundo mo, eh. 'Pag kinreate mo 'tong mundo mo na 'to, pahalagahan mo 'yan. Ang goal mo diyan, yung mundo mo na 'yan, pagpasok mo sa opisina, kilala ka ng mga tao. Sino dito gusto yung gano'n? Pagbaba mo ng kotse, nakatingin na sila. 'Pag naglalakad ka na, mens, pa-picture. 'Pag naglalakad ka na, pinipicturan ka na din. 'Di ba? 'Pag akyat mo, "Hello, mens." Kinakamusta ka na. Bottom line, again, this is your world. Create it so. Huwag mong gawin yung attitude ng iba, yung walang pakialam sa iba. Kasi paano mo 'to maging mundo kung wala kang pakialam sa iba? Paano ka maging icon kung sarili mo lang iniisip mo? Make sense? Kailangan meron kang gano'ng mindset. Gusto mo makasama diyan sa billboard? Of course, gawin mo yung business, 'di ba? But again, create the world. Ito yung mundo mo. Ang goal mo maging icon ka, okey? Oo. Gusto mo bang icon ka pero walang pakialam sa'yo yung iba? Alam mo may mga gano'n. Oo, may mga gano'ng tao, eh. They want to become icon, they want to be recognized, but they care less. Oo, they care less, wala silang pakialam. In fact, yung iba, may mga tao, maninira pa, mga away pa, naku, pero gusto nila ma-recognize sila, but they keep, alam mo yun, doing the wrong thing. Gusto mo maging icon, eh, hindi mo puwedeng sabihin sa sarili mo, "Icon ako," tapos ayaw sa'yo ng mga tao. Puwede ba yun? Parang 'di ba sabi nga nila halimbawa si Mayweather 'pag lumabas ng ano, ang daming bodyguard. So ibig sabihin ayaw sa kanya ng tao, galit sa kanya. Manny Pacquiao 'pag lumabas walang bodyguard 'yan, 'di ba? Nakikita niyo yung mga gano'ng comparison, 'di ba? Gano'n siya. Kahit makapasok ka pa sa top diyan, if mali yung mindset mo, 'di ba, hindi mo kinreate yung world mo, then you will be unhappy. Gano'n yung nangyari sa iba. Dito man sa company natin or even sa ibang company, 'di ba? Naging unhappy sila because they didn't create their world, 'di ba? Halo mo pa yung mga iba pa nating mga pinag-usapan kanina. Clear mga mens? Tandaan niyo mga mens, if you want to become an icon, hindi lang basta mag-top ka, you also have to care to other people, okey? Ayan, hindi puwedeng sarili lang. Ayan, 'yan, sino ba 'yan? Ayan, ilalagay ko pa talaga yung picture ko. Of course, ayan, si Mentor Kat, 'di ba? Icon? Ay, icon na 'yan kahit 'di pa magsalita 'yan si Mentor Kat, 'di ba? Oh, sino ang idol diyan, sinong idol niyo si Mentor Kat? Oh, lahat naman siyempre top 2 'yan, 'di ba? Icon. May care sa iba? Yes, 'di ba? Makita mo 'yan 'pag nag-sharing 'yan, may puso 'yan, 'di ba? Hindi 'yan magsasalita or magshe-sharing ng tabingi yung sasabihin, hindi gano'n, 'di ba? Because he cares for other people, she cares for other people, 'di ba? Oh, ayan, oh, sexy, oh, Mentor Aryan, oh, 'di ba? Mentor May, oh, grabe. Ay, nasa ano sila ngayon, eh, nasa Kuwait, eh, 'no? Sa Kuwait 'yan sila Mens, eh. Mentor Peach, 'di ba? Mentor Jessa, 'di ba mga icon? Naku, mga Mens. So tandaan, may mga quotes pa diyan nakalagay ano, "There is nobody in this world like me." Dapat may gano'n kang mindset din. Para hindi mo compare yung sarili mo sa iba. Para ikaw din hindi mo pag-compare yung mga taong nasa paligid mo, 'di ba? Kasi each of us is a different different person, 'di ba? So ikaw mindset mo, "Hindi, wala akong katulad kasi create ako ni Lord," 'di ba? Na na meron siyang planong iba sa akin, 'di ba? Tapos pa nakalagay diyan, "I am fearfully and wonderfully made." Maganda ang gawa sa'kin ni Lord, walang kulang, 'di ba? Kaya fearfully and wonderfully made.
So, kailangan confidence mo. Kung nagagawa ng iba, kaya mo din. Clear, mga mens? Okay? Oh, there is nobody in this world like me. I'm fearfully and wonderfully made. 'Di ba? I mean yung kanina, 'di ba? Okay, mga mens? Gano'n dapat yung mindset. And last, ito, yung Roger Bannister mindset natin. Possible or impossible? Sino yung naniniwala na isa ka rin sa magiging diamond, blue diamond, black diamond, crown diamond, and crown alpha mentor someday? Is it possible sa'yo? Sige, sagot mo na lang, yes, possible sa'yo. Yes. Pag hindi, of course, baka hindi naman sasagot ng no yung iba dyan, di ba? Matrack nila. Yan, yes, di ba? Possible. Di ba? Yung nakikita mong mga nangyayari dito sa company, possible lahat yan. Di ba? Pero kailangan mo makuha yung mindset na Roger Bannister mindset. Ano yung Roger Bannister mindset? Kasi si Roger Bannister, mga mens, binrake niya yung record before. Dati kasi, ang mindset, limit ng mindset ng mga tao, I think it's 4 minutes. Hindi kayang malampasan yung 4 minutes na yun. Yun yung sa marathon. 'Di ba? Na wala pang nakagawang tao na makalampas ng 4 minutes below sa pagtakbo nung marathon na yon. Di ko maalala kung ilang kilometers yon, 'di ba? Wala pang nakagawa. Kasi lahat ng mga tao, naset na yung mind nila. Even yung mga scientists, nasabi mabe-break daw yung muscles. Masisira yung kumbaga mag ma, ano mag ano puputok yung muscle kung mare-reach yung mabe-break yung 4 minutes na yun. Kaya impossible daw talaga. So yun yung mindset ng mga tao, ng mga ibang runner. Pero si Roger Bannister, naniniwala siya kaya niyang i-break yung record ng 4 minutes barrier. Ano nangyari? Na-break ni Roger Bannister. Kahit na impossible sa ibang tao, si Roger Bannister, yung impossible, ginawa niyang possible. And right now, sa panahon natin ngayon, yung record na yon hindi na 4 minutes, even below pa, marami nang nakagawa. 'Di ba? Pero nag-start kay Roger Bannister. So, dapat ganun ang mindset mo. You have a Roger Bannister mindset. Kung sa family ninyo wala pang nagkakakotse, mindset mo una ka sa pamilya mo na magkakakotse. 'Di ba? Kung sa family niyo wala pang umaahon sa pamilya, lahat empleyado, 'di ba? Ikaw ang una mo sa pamilya mo ang mag-aangat sa pamilya ninyo. Wala pa sa family niyo nakakapag-travel sa ibang bansa, ikaw yung una sa family niyo na magta-travel sa ibang bansa. Meron kang Roger Bannister na mauuna ka. Sa team ninyo halimbawa, may na-join ng mong team, 'di ba? Halimbawa, ah, wala pang something na na-hit kung ano man sa company natin. Oh, ang gawin mo mauna ka. 'Di ba hindi dahil sa team niyo wala pang nakagawa, wala nang makakagawa. Hindi, it's all in your mind, yung mindset mo 'yan, 'di ba? Oh, example, nasa certain province ka. Sa province na 'yan wala pang nakakapasok sa top 40. Oh, Roger Bannister mo 'yan. Dapat may mindset ka, wala pa nakakapasok sa sa top 40 na taga dito sa province namin. O anong sasabihin mo? Una ako makakapasok diyan. I-goal mo na una ka makapasok. Tandaan mo, it's all in the mindset. Wala naman din to sa lugar, kahit nasaan ka pa. Kung nagagawa namin dito sa Metro Manila, kahit nasang province ka pa, kaya mo ring gawin. 'Di ba? Oh, katulad sa Iloilo, dito sila Mens, 'di ba? Nasa Iloilo sila Mens Amibel, pero mga diamonds, 'di ba? O yung iba nasa ibang mga province din, diamond, 'di ba? So ibig sabihin, kahit outside ka pa ng Metro Manila, pwede ka rin mag-diamond. Okay? Oh, nothing is impossible. Kailangan lang nasa mindset mo. Kung kaya ng iba, kaya mo din. I can do this, 'di ba? O katulad nito si Mentor Encar. Oh, siya yung fastest millionaire in 8 days. 1 million. 'Di ba? Siya yung fastest na kumita ng 1 million. I'm not sure kung may naka-break na nung 8 days na yun, 1 million, I'm not sure, 'di ba? Pero but before, 'di ba, siya yung nakagawa nun, 'di ba? Tapos meron din tayo mga iba pa, yung fastest diamond, 'di ba? Oh, mga gano'n. Mentor Girly, isa sa mga mabilis din na nag-diamond 'yan. Ilang months lang, 'di ba? Oh, gano'n din by the way si Mentor Encar, ang bilis din nag-diamond ni Mentor Encar. 'Di ba? Kasi kailangan may Roger Bannister ka, katulad ng Mentor Encar kahit na Nueva Vizcaya pa, tama ba? Nueva Vizcaya 'no? O kahit nandodo'n pa, ang layo dito sa office natin, bumababa yan dito. Oo, Metro Manila. May mga event, may mga special meeting,
'Di ba? Bumababa palagi ang dalas, 'di ba? Hindi niya ginagawang katwiran, 'di ba? Hanggang sa kahit na nag-focus na siya do'n, 'di ba? Pero nag-diamond naman, 'di ba? O kahit malayo, ibig sabihin kahit malayo kaya. 'Di ba? Kailangan lang may Roger Bannister thinking ka mga or mindset. Gano'n din sa iba, yung mga iba pang nagkaka-sports car diyan, yung mga ibang mga nakaka-hit ng travel, 'di ba? Oh, sabi ko nga sa inyo kanina, kung wala mang nakakagawa masyado sa team mo, walang nakakagawa sa family mo, wala pang nagkaka-sports car sa family mo, ikaw yung mauna, kailangan lang sa mindset mo. Okay, nakuha kung ano yung Roger Bannister mindset? Mindset na dapat magawa mo din, mauna ka. Ngayon kung may nakagawa na nun, okay lang, gawin mo din yung nagawa nila. Okay? Hindi yung mindset na, "Ay sila lang 'yan." Hindi. Tandaan mo kung nagawa ng iba, kaya mo din. Okay mga ments? Ayan, oh. So bago tayo magtapos mga ments, paalala ko lang sa inyo yung ating Dominate event. Event natin malapit na. 'Di ba? So, dun sa mga kung may mga ticket pa kayo na hindi pa nauubos, sabihin niyo lang sa akin, kailangan ko ng ticket. Hindi, joke lang. Hanap niyo na. Kasi sayang naman yung ticket, 'di ba? Kung walang a-attend diyan, kailangan jump pack tayo diyan sa event natin kasi talagang pinaganda yan ng mga board of directors natin, nila press, nila GM, nila VP, 'di ba? Talagang pinaganda nila yan. Magdadala ka na lang ng mga bago mo. Magdadala ka na lang ng invite. Yung event na ang magbabaliw dun sa invite mo. Hindi lang sila basta mababaliw dun, ma-entertain sila dahil ang gaganda or mga sikat yung mga guests natin. 'Di ba? And on top of that, merong 800,000 winners at meron tayong isang 8 million winner. Hindi pa rin kasama diyan yung Project 001 ng mga mabubunot, 'di ba? Oh, sino mga mabubunot diyan? Taas ang kamay. Siyempre, nakataas din ang kamay ko. 'Di ba? Oh, ganun lang naman eh. Kaya importante yung mga men, suportahan natin itong Dominate event natin. Make sure na nandyan ka, na-prepare mo yung suot mo, dala mo yung mga guest mo, ready ang cellphone mo to document, 'di ba? Para magamit mo din sa pag-market mo sa business, mga mens. And of course, 'di ba, bago tayo magtapos, last message ko sa inyo lahat. Yan. Sabi diyan, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Psalm chapter 32 verse 8. Tandaan natin mga mens, that everything we do dito sa business natin, hindi mo gagawin na mag-isa. Andyan si Lord and He's looking sa atin habang ginagawa natin. Binabantayan niya tayo. Ibig sabihin yung bantay, yung tinitignan niya, di ba, kung saan siya pwedeng makatulong sa atin. Pero, kailangan, tandaan mo, gawin mo ng tama yung business. Wag mong ipagpapalit si Lord sa pera. Kailan mangyayari yon? Pag may ginawa kang mali. 'Di ba? Dahil yun na yung nagiging Diyos mo, yung pera na. So, huwag kang gumawa ng gano'n kasi mas masarap yung buhay na pino-provide ni Lord yung lahat ng pangangailangan mo na wala ka ng wino-worry. Siya na bahala, 'di ba? Okay? So, basta mga mens, I know a lot of you gigil na sa mga nangyayari sa company natin. Wag kang papayag na mawala yung burning na yan na enthusiasm mo sa business natin. Wag kang makikinig sa mga tao na puwedeng mag-poison sa'yo kung paano ka mag-isip. Yung mindset sa mga pinag-usapan natin, kailangan matutunan mo lahat yan because that will bring you closer sa mga pangarap mo. Okay, mga mens, this is Mentor Jonathan Kapili. God bless sa inyong lahat. See you sa office, see you sa mga events natin. Again, God bless sa inyong lahat. This is Mentor Jonathan Kapili and I am worldwide.